Siguro hinigop yung tubig doon. Hello mga kalods, mga kababayan. Andito pa ako sa aking kwarto guys. Ready na ako para pumasok, magtrabaho. Pero bago ang lahat, magkape muna. So, andito tayo ngayon sa kusina. Magkakape muna tayo guys bago tayo magpatuloy sa ating trabaho. Doon ako galing sa loob. Chinek ko na muna. Tapos, magkape muna ako. Ito lang biskwit. Tapos, painit muna ako ng tubig dito. Standby lang kayo guys. Magtitimpla muna tayo ng coffee. Nescafe. So, kape na tayo guys. Samahan niyo akong magkape habang nagkukwentuhan. Nakikita yung aking reflection dito. Ayan. Kape na tayo. Sabi ng friend ko, bakit ito lang daw yung baso ko? Ito lang lagi. Siyempre, may mga favorite tayong baso, tasa. Ito talaga ang gusto ko kasi pag nagkakape ako, satisfied talaga ako kasi malaki. Hindi mabibitin. Thank you, Lord. Kape na tayo. Ito lang biskuit. Parang fita to siya, guys. Ilolublob ko pa to siya sa dito para lumambot. Init. Ganito ang aking buhay dito. 7 years. 7 years na akong kumakain mag-isa. Matulog mag-isa, walang kasama. Maliban na lang kapag iiwanan ako doon ng amo ko sa friend nila. Pag nagbabakasyon sila sa ibang bansa, minsan iniiwan nila ako sa friend nila. Saka lang ako may makakausap na Pilipina, mga katulong doon. Pero pag nandito na ulit sa amin, mag-isa ulit ako. Tapos 7 years na rin na pang 7 Pasko na rin na wala ako sa Pilipinas. Di ba nakakamiss yung buhay na nagpapasko kasama yung pamilya? Ganito lang ang buhay ko guys. Sa birthday ko, mag-isa ako. Ilang birthday na, yung mga okasyon, ako lang mag-isa. Nasanay na rin naman ako.
Pag nasa Pilipinas naman ako, nakakamiss din yung mga gawain araw-araw dito. Nakakamiss talaga guys. Halimbawa, pag ayaw mo nang bumalik, yung manatili ka na lang sa Pilipinas, nakakamiss yung mga gawain mo araw-araw nung panahong nasa abroad ka. Lalo na pag tuwing sahuran na, syempre no. Yun naman talaga ang pinakamasaya na araw kapag OFW, kapag dumating na yung araw ng sahuran. Excited ka na makapagpadala ng pera sa pamilya. Maingay ang palibot ko dito guys kasi maingay yung dynamo. Dynamo ng tubig. Kaya yun lang, share ko lang na kapag tuwing Pasko, ika-7 Pasko na nga na nandito ako mag-isa. Kaya sa susunod, mga siguro 2027 December na sa Pilipinas ako. Inshallah. Ganito lang ako kapag kumain guys. Yung biskwit nilulublog ko talaga sa kape. Kasi pag i-direct mo siya isubo, yung parang dry na dry dito, kailangan mo pang tulakan ng tubig talaga. Pero pag ilulublob sa sa kape, parang tunaw na siya. Parang sirilak na siya guys. Maingay lalo sa labas kasi may gumagawa. Parang tinatanggal nila yata yung damba ba sa Bisaya. Kung tawagin sa Bisaya, yung mga nagko-construction na yung may mga patung-patungan, tinatanggal nila. Ibang company ang nagtanggal kasi yung gumawa dito nagkaroon ng problema. Namatay yung isang trabahante dito. Ewan ko anong nangyari. Pinukpok daw yung ulo. Hindi namatay. Pakistani yung sila. Kaya lalong maingay ang aking background. Siguro naririnig ninyo. Naririnig to eh. Sumisingit yung tunog sa kapaligiran. Siguro tinatanggal nila yung tubig sa taas. Ganon kasi sila pag mag-check ng sa rooftop. Inaano nila ng tubig, nilalagyan ng tubig. So yun, ubos ang ating kape. Iba ako pag nagkakape guys kasi simot talaga. Sayang. Kaya nagkakaroon ako ng UTI. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa taas. May ginagawa sa taas. Siguro hinigop yung tubig doon. So ayan mga lods, tapos na ako maglinis. Pasimple lang akong nag-video dito sa tabi kasi bawal. Baka mapaul tayo guys. So, doble ingat. Flex ko lang itong bulaklak. Ang ganda. Ang ganda. Maraming salamat sa inyong panonood sa akin. Sa aking pag-share sa aking buhay dito sa ibang bansa. Thank you so much. God bless us everyone.